ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante ang pagkakaunawaan at respeto sa isang pamilya para maging mabuti ang ugnayan ng bawat isa. Kaya nga dapat ang mga matatanda ang maging ehemplo ng kabutihan upang tularan sila ng mga kabataan. Ikaw, kabarangay, isa ka bang mabuting halimbawa? Dear Papa Dudut, ang pagtanda ay isang pribilehiyo para sa akin. Dahil patunay lamang yon na kapag nadadagdagan ang edad ng isang tao ay nagiging wais siya dahil nahasa ang kanyang pag-iisip mula sa mga karanasan at aral sa buhay na natutunan niya. Pero hindi lahat ng mga tao na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ay tumatandang mas matalino at maalam sa mundo. May iba sa kanila ay tumatandang paurong, katulad na lamang ng nanay ko. Bago ko ikwento ang buhay ko ay gusto ko muna magpasalamat sakaling mapili po ninyong basahin sa programa ninyong Barangay Love Stories ang sulat ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amilet. 29 years old at taga-Taguig at nagtatrabaho bilang call center agent. Napasulat ako sa inyong istasyon upang humingi ng payo at kaunting lakas ng loob para gawin ang bagay na malalaman ninyo sa dulo ng aking sulat. Pero bago yon ay magsisimula ang kwento ko noong taong 2024. Uy, Doti! Pakuha naman ho ng ulam nyo. Yung manok na afritada, tapos pilian nyo naman ako ng malamala. Anong malaman ang pinagsasasabi mo dyan, Imelda? Malaman! Nung nakaraan, bumili si Mia rito, tapos puro mabuto binigay mo sa kanya. Halos wala kami nakain. Ano ba kami sa tingin mo, aso? Ay nako, magbayad ka muna ng utang mo sa karinderya ko bago ka magreklamo. Hayaan mo, makakabayad din ako pag sahod ni Amilet. Medyo delay lang yung sahod nila. Pero sige na, pautangin nyo na ako. Nagugutom na mga alaga ko sa tiyan eh. Pasalamat ka, mabait si Amilet. Kung hindi, matagal na kitang pinagbawalang mangutang dito. Maawa ka naman. Andun sa simbahan ang awang sinasabi mo. O Doti, ako na magbabayad sa ulam na kukunin ni Hilda. Aba, napakagalante mo naman yata, no? Alam ko kung bakit. Siguro, crush mo ko, no? Ay, aminin mo na. Kilala ko yung tinginan mo eh. Napakalagkit. Halata pala ako masyado pero di ko kasi mapigilan eh. Ang sexy mo, Hilda. Tapos, matambok pa yung ano mo. Aba, oo naman. Asset ko to eh. Pinagpala sa babaeng lahat mula dibdib hanggang puwitan. Ay, gusto mo ba? Umupo ako sa hita mo bilang kabayaran dahil nilibre mo naman yung ulam namin ngayong pananghalian. Sige ba? Basta walang magagalit. Ay, wala yan. Alam niyo naman na single mother ang atake ko, di ba? Single mother na maraming lalaki. Ewan ko sa iyo, Doti. Buti pa, yung order ko na ulam ang asikasuhin mo. Hindi yung pakikialam mo pa sa buhay ko. O siya, upo na muna ako sa hita mo nung ha, habang hinihintay ko yung order ko. Sige. Upo ka na. Puto ka naman. Nay? Amilet! Tumayo nga kayo dyan. Bakit sa dinami-rami ng pwedeng upuan eh, dyan pa kayo umupo? Ano kasi, wala lang. Ang gusto ko lang, mas malambot kasi sa hita ni Nonong kaysa sa upuan ni Doti.
Hayaan mo na ang nanay mo, Amilet. Anong hayaan? Nakakahiya yung pinaggagawa niya. Tsaka bakit ka pumapayag na umupo sa hita mo ang nanay ko? Hindi ka ba natatakot sa kinakasama mo? Teka, paano mo nalaman na may kinakasama ako? Pinagsasasabi mo alam naman ng karamihan sa atin dito na may kinakasama ka. Di ba, Dottie? Tumpak! Ewan ko ba dyan, bigla na lang nagka-amnesia. Hindi ko alam na may kinakasama na si Nonong, ha? Kaya absuelto na ako dyan. Anong absuelto pinagsasasabi nyo? Buti pa umuwi na tayo para makapag-usap tayo sa bahay. Ay, nak naman eh! Oh, wag niyo akong linyahan ng ganyan ha. Hindi yan uubra sa akin. Iba na talagang panahon ngayon. Nanay ng pasaway. Oh, eto na yung order niyong ulam. Amilet naman eh! Ay, bakit mo ako pinahiya doon kina Dottie? Anong pinahiya? Kayo ang nagpahiya sa sarili nyo. Biruin nyo. Sa dami ng upuan na bakante dun sa hita pa talaga kayo ni Nonong umupo. Parang upo lang naman. Wala namang mali siya yun. At saka, pasalamat ko yun sa kanya bilang binayaran niya tong order kong ulam. O diba? Nakalibre tayo. Hindi pa nadagdagan yung listahan ng utang natin dun sa karinderya. Seryoso po ba talaga kayo dyan? Abay, oo naman. Mukha ba akong nagbibiro? Ewan ko sa inyo, Nay. Bakit ka ba kasi naiinis dyan? Nagtanong pa talaga kayo. Sa hindi na yata kayo marunong mahiya sa mga pinaggagagawa nyo Kung wala na talaga kayong hiya sa katawan, kahit man lang kami ni Mia, bigyan nyo ng kahihiyan. Napaka-OA mo namang bata ka. Kung makapagsalita ka, akala mo naghubad ako dun sa karinderya. Umupo lang naman ako sa hita ni Nonong. Wala nga lang yun Masyado ka lang malisyosa. At ako pa talaga ang malisyosa. Alangan namang si Mia, ikaw lang naman ang putak ng putak dyan. Tsaka hindi ko kasalanan na ganito ako kaganda at kasexy kahit may edad na ako, no? Lapitin talaga ng mga kalalakihan tong nanay mo. Kaya imbis na maghuramentado ka dyan, bakit hindi ka na lang maging proud? Diba? Papadudot masasabi ko na literal na walang hiya ang nanay ko dahil pinangalandakan niya sa buong barangay namin na hindi niya kinakahiyang iba-iba ang ama ng mga anak niya. Bali 4 pala kaming magkakapatid at pangatlo ako. Kami lang ng bunso kong kapatid na si Mia ang pareho ng tatay ngunit ang dalawa naming kuya ay magkaiba. Mahirap lang ang buhay namin lalo na noong araw. Street sweeper ang nanay ko at sakto lamang ang kinikita niya. Pero nakaya naman niya kaming buhayin na magkakapatid hanggang sa nagkaroon na ng sariling pamilya ang mga kuya namin. Kaya lang ay wala sa amin ang nakatungtong at nakapagtapos ng kolehiyo dahil nga sa hirap ng buhay. Pero hindi ko yon dinibdib at sa halip ay nagsikap akong mamasukan sa lahat ng trabaho na alam ko basta marangal at kaya ko namang gawin. Tulad ng pagtitindera sa bakery o kayan, sa patusan, pagtatao sa burger shop, pagtitrimmer sa patahingan ng damit, at netong ang huli ay noong nakapasok ako sa call center bilang isang agent. Nandito na po ako. Welcome, ate! Aba, dumating lang ang ate mo, bigla ka yatang naging masaya. Bakit po? Kanina ba, hindi? Iniiyakan lang naman ako ng magaling mong kapatid na yan kanina kasi ayaw daw niya ng ulam na niluto ko. Nay naman sinabi niya pa po talaga kay ate. Bakit hindi? Para alam niya na nagmamaktol ang kapatid niya pag hindi masarap ang ulam. Hindi naman po sa pagmamaktol, pero tuyo na rin po kasi yung ulam natin kaninang tanghali Wala na po ba kayong maisip na ibang ulam? Nagsusugat na po yung labi ko sa alat ng isda na yan, kakakain ng paulit-ulit Narinig mo, Amilet? Ganyang kaarte ang kapatid mo. Nakuha pang maghanap ng wala sa wala na nga akong perang pambili ng masarap na ulam. Hoy, Mia, kung umasta ka akala mo mayaman tayo hindi naman tayo mayaman. Hindi naman po ko maastang mayaman
Saka bakit kapag para sa mga lalaki nyo may pera kayo? Anong sinabi mo? Oo, tama na yung away nyo. Medyo nakakarindi na kasi yung ingay nyo eh. Sorry ate. Huwag ka na lang sumagot-sagot kay nanay. Nay, buti pa bumili ka ng masarap na ulam kasi sweldo ko naman eh. Ito po yung pera. Kunin nyo na po. Ay, buti na lang may sweldo ka na. Teka, Ano po yun? ito na yon? Po? Sabi ko, ito na yon. Sagad na to? Wala ka nang idadagdag? Wala na po eh. Budget ko na lang sa pamasahe yung pera ko rito. Bakit kasi ganito lang kakaunti yung binigay mo? Kulang to! Pasensya na po kasi malaki yung kaltas ko ngayong cut-off eh. Tapos nagkasakit pa ako ng 2 araw kaya di ako nakapasok. Kaka-regular ko pa lang naman dito sa pinapasukan ko, di ba? Anong gagawin ko rito? Parang 2 araw lang tatagal tong bigay mo tapos wala na ulit tayong panggastos. Grabe naman po kayo sa 2 araw. Mukha na mga aabot yan ng 1 linggo basta magaling lang kayong mag-budget. Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala na tayo sa panahon ng kopong-kopong kung saan mura ang mga bilihin. Ang mahal-mahal na kaya ng mga paninda ngayon at wala na ring libre. O inyo naman po, Nay. 3 lang naman po tayong kumakain eh. Kahit pa ikaw lang mag-isa ang kumain kung araw-araw masarap na ulam ang hanap mo, di wala rin. Ubos din ang budget. Di naman po ako naghahanap ng masarap na ulam araw-araw ah. Ayoko lang po ng paulit-ulit. Saka bakit pagdating sa amin tinitipid nyo kami? Pag sa mga lalaki nyo, kung todo libre kayo dyan. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Akala nyo hindi ko kayo nakikita dyan sa tindahan na panaybili ng soft drink at tinapay sa mga kalalakihan na naglalaro ng basketball? Tuwan-tuwa pa po kayo, palibhasa wala kayong kaalam-alam na inuutulang nila kayo. Tapos pag ako nanghihingi ng pangmerienda, sasabihin nyo wala kayong pera. Totoo ba yun, Nay? Totoo yun, ate. Pera ko naman ang pinanlilibre ko sa kanila. Ano pera nyo? Pera ni ate ginagastos nyo. Minsan na nga lang kayo magtrabaho lalo kapag inaabutan kayo ni ate ng sweldo. Tapos sasabihin nyo pera nyo. Ay naman! Parang hindi naman po yata tama yung unahin niyo ang ibang tao kaysa sa amin ng mga anak niyo. Inuuna ko naman kayo Tsaka wag ka nga masyado magpapaniwala dyan sa kapatid mo. Gumagawa lang yan ng kwento para siraan ako. Alam nyo, nakakasama na kayo ng loob Naturingang nanay nyo ako pero pinagsasalitaan nyo ako ng ganyan. Buti pa yung ibang tao na iintindihan ng nararamdaman ko pero kayo, hindi! Hinuhusgahan nyo na ako sa kakarampot na pera na inaabot nyo. Akala nyo madaling maging nanay? Kayo kaya pumalit sa posisyon ko para magkaalaman tayo. Papadudot, mahal ko naman ang nanay ko pero may mga pagkakataon na hindi ko mapigilang mainis sa mga pinaggagawa niya sa kanyang buhay. At isa na nga doon yung pagiging feeling dalaga niya at nakakalimutan niyang magpakananay sa amin ng kapatid ko. Bukod doon ay hindi na rin nahiya ang nanay ko na pinagchichismisan siya ng mga kapitbahay namin dahil sa pagiging uhaw niya sa mga lalaki. Simula nung bata ako ay iniintindi ko na ang nanay ko, ngunit habang pareho kaming nagkakaedad ay napagtanto ko na wala talaga siyang pinagkatandaan sa buhay. Kumbaga imbes na pasulong ay naging paurong ang pagtanda niya. At yun ang dahilan kung bakit madalas sumasakit ang ulo ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bilang ako na lamang ang matinong naghahanap buhay sa pamilya namin ay nag-isip ako ng paraan para ma-budget ng maayos ang pera na kinikita ko. At hindi ko na ngayon ibinigay kay nanay, kumbaga ako na lamang mismo ang bumibili ng pangangailangan namin sa bahay tulad ng pagkain. Ako na rin ang nagbabayad sa landlord namin ng upa para makasigurado ako na hindi kami nahuhuli sa pagbabayad. Dahil nga sa ginawa kong yon ay nagalit sa akin si nanay. Ang dami niyang sinasabi na mga masasakit na salita tulad ng wala raw akong utang na loob at kwentang anak. Na tinitiis ko raw siya at tinatanggalan ng karapatan bilang nanay sa pamamahay namin at kung ano-ano pa. Nasaktan ako, papadudod, pero nag-move on agad ako dahil marami akong trabaho. Kaya nga para matigil na siya, sa kakasalita ay inaabutan ko na lamang siya ng sobra sa sweldo ko at yun naman ang ginagamit niya sa panlalalaki niya, papadudot.
ka? Sinalubong na talaga kita kasi magsusumbong ako tungkol sa pinagagawa ni nanay sa bahay natin. Anong ginawa niya? May kasama siyang lalaki doon, Harold daw yung pangalan. Kilala mo yun eh. Wala akong kilalang Harold. Baka namumukaan mo kasi yun yung nagtatricycle dyan sa atin. Tapos, ayun na nga, nagulat ako kasi pinapunta ni nanay sa bahay. Kanina pa raw sila doon tanghali, sabi ng mga kapitbahay eh. Nagkakantahan, nag-iinuman. Kaya nga hindi ako makapasok kasi naiilang ako sa kanila eh. Talaga naman si nanay, oh. Nakuha pang magdala ng lalaki sa bahay. Halika, puntahan natin. Nay! Nay! Bakit naman po kayo nagpapapasok ng kung sino-sino sa pamamahay natin? Tapos nagiinuman pa kayo? Oh, andito na pala yung mga anak ko. Harold, tingnan mo siya oh. Siya si Amilet. Ang panganay ko na wala pang boyfriend. Hi, Amilet. Nice to meet you. Uy, nice to meet you raw, ate. Yak ka di. Walang galang na Harold ah. Pero pwede ka na bang umalis sa bahay namin? Kanina pa kasi kayo nagiinuman ni nanay. Ano naman kung kanina pa kami nagiinuman? Hindi pa nga kami tapos, kaya wag mo munang paalisin si Harold. Oo nga, Amilet. Buti pa, samahan mo na lang kaming uminom para mas masaya. Nako, hindi nagiinom yung anak ko. Very good yan eh. Ah, ganon? Eh, bakit naman eh? Malaki naman na tong si Amilet. Di ka na bata para di matutong uminom ng alak. Try mo lang, baka magustuhan mo. Sarap yan, promise. Ha? Sige na, dali, isang lang. Dali, oh, yan oh, kunin mo na yung baso. Oh. Ayoko sabi eh! Bakit mo naman tinabig yung baso? Eh, no, natapon tuloy yung alak. Grabe ka naman, Nak! Di ka naman bumili niyan, ako naman. Tapos sinayang mo. Anong hindi si ate ang bumili? Pera niya pinambili niyo niyan? Kaya naman pala madaling maubos yung perang binibigay ko sa inyo. Kasi dyan lang napupunta. Ay, ano naman? Binigay mo na yun eh. Ibig sabihin, pera ko na yon. Kaya dapat wala ka ng pakialam kung saan ko gagastusin. Oo nga po. Pero bakit naman sa mga walang kakwenta-kwentang bagay nyo ginagastos? Tapos nakuha nyo pa talagang magsama ng lalaki sa bahay? Hindi na talaga kayo nahiya! Bakit naman ako mahihiya eh, pamamahay ko naman to? Mas nakakahiya kung sa labas kami magiinuman ni Harold. Eh di nakita pa ng buong barangay kung paano ako gumiling-giling sa kanyang harapan. Ang galing niya at ang lambot ng katawan ng nanay mo. Pag gumigilig-gilig ka rin eh. Napakabastos nyo! Anong bastos dan? Hindi nyo na kami nirespeto ni Mia. Tapos pati pamamahay natin binababoy nyo pa. Sobra ka naman sa binaboy. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Hindi nga makapasok si Mia rito kasi naiilang siya sa inyo. Kaya hinintay na lang ako ng kapatid ko dun sa labasan. Tapos paano kami magpapahinga kung nandito pa yung Harold na yan at nagiinuman pa rin kayo? Buti pa umalis ka na, Harold. Ha? Aga-aga po eh. Gabi na, loko ka. Madilim na nga sa labas oh. Umalis ka na sabi. Hilda, ano ba naman mo? Napalis ako. Ay naku, hindi ako makakapayag na palisin mo si Harold. Paalisin ko siya dahil ako naman ang nagbabayad sa bahay natin. Kaya may karapatan ako. Ayaw mong umalis ha? Sige, hihilahin na lang kita palabas. Hindi mo mapapaalis si Harold dahil gusto pa naming mag-inuman. Naibitiwan niyo siya. Huwag na kayong makihila. Aray ko, dahan-dahan lang. Ano ba? Huwag niyo nga ako pagagawan. Pinagsasabi mo? Kapal na mukha mo. Lumayas ka na rito sa bahay namin. Papadudod para kaming nagtatag of war ng nanay ko dahil kung anong hila ko para mapalabas. At mapalaya sa bahay namin si Harold ay siya ring hila niya para mapigilan ito. Pero sa huli ay ako pa rin ang nanalo at tuluyan ko ngang napaalis ang lalaking yon. Siyempre umangal pa ang nanay ko at kamunti ko na siyang palayasin din. Pero dahil sa kalasingan ay wala na siyang nagawa kaya natulog na lamang siya sa kanyang higaan. Abot-abot langit ang galit ko sa ginawa ng nanay ko. Napaka-iskandalosa niya at walang ingat dahil kung sino-sino na lamang na lalaki ang pinapapasok niya sa pamamahay namin. Awang-awa tuloy ako kay Mia dahil mukhang natroma siya sa mga nangyari pero wala naman akong magawa upang bantayan ang kalagayan ng nanay ko.
dahil nagtatrabaho ako. Mabilis na lumipas ang 1 linggo, Papa Dudut. Pauwi ako noon galing trabaho nang maabutan ko naman na nasa bahay namin ang Harold na yon. Dito na po ako. O, nak. Andiyan ka na pala. Tara, kain ka na habang mainit-init pa tong sabaw na sinigang na hipon, no? Harold? The one and only. Anong ginagawa mo rito sa bahay namin? At bakit ka nakikikain dyan? Si Harold kaya ang nagluto niyan. Kasi sinabi ko sa kanya na paborito mo yung sinigang na hipon. Kaya nga umupo ka na para makakain ka na rin. Hindi niyo pa po sinasagot yung tanong ko. Kung anong ginagawa ng lalaki na yan sa bahay natin. Dito na raw siya titira, sabi ni nanay, ate. Tama ang kapatid mo. Ano? Hindi pwede yun! Bakit hindi pwede? Kami na ni Harold. Kasasagot lang ng nanay mo sa akin kanina tapos nagdesisyon na kaming mag-live-in. Dito niyo talaga sa bahay namin naisip tumira? Hindi kasi pwede sa bahay namin dahil mapapagalitan na ako ng mga magulang ko doon. Saka para na rin kaming sardinas doon kaya dito na lang daw ako sa inyo, sabi ni Hilda. Ayaw mo nun? Magiging one big happy family na tayo. Itong mukhang to, Harold. Mukha bang masaya at gustong-gusto na tumira ka rito? Saka ano bang one happy big family ang sinasabi mo dyan? Nay, kung nagbibiro lang kayo, pwes tigilan nyo na ha. Hindi na kasi nakakatawa eh. Nakakapikon na. Sino ba nagbibiro rito? Wala naman. Sinabi na nga sa'yo ni Harold na kami na at nagli-live-in na kami, di ba? Pero bakit dito sa bahay natin? Hindi nyo na ba talaga kami naisip ni Mia? Paano na lang yung privacy namin kung magpapatira kayo ng kung sino-sinong lalaki rito? Ang OA mo naman? Di naman kriminal si Harold para pagsalitaan mo ng ganyan ah. Kaya nga, kahit naman ganito ako, simpleng tao, pero mabuti ang kalooban ko, no? Para lang sa kaalaman mo, ha, Amilet? Nagmamahalan kami ng nanay mo at handa akong patunayan yun sa kanya. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. At dahil ako ang nagbabayad ng renta sa bahay na to, ako pa rin ang masusunod kung papayagan kitang tumira rito o hindi. At ayoko na nandito ka. Sobra ka naman, Amilet. Hindi kita tinuruan maging swapang at maramot ah. At ako pa talagang swapang at maramot? Ay sino pa nga ba? Ang ayos-ayos ng usapan natin dito kanina. Pinakakain ka namin kasi alam naming pagod ka sa pagtatrabaho, tapos magagalit ka na lang dyan basta-basta at paalisin mo si Harold. Hindi niyo talaga maintindihan yung punto ko, no? Ikaw ang hindi nakakaintindi kasi tingin mo kay Harold ay kriminal. Ang bait-bait nga nitong boyfriend ko. Wala naman siyang gagawin sa inyo ni Mia. Tama nanay mo. Kaya wag mo naman akong husgahan kaagad. Basta, hindi pa rin ako komportable na nandirito ka sa bahay namin. Hindi ko na problema yon. Tsaka, di porket ikaw ang nagbabayad ng renta sa bahay natin ikaw na masusunod. Ako pa rin ang nanay sa ating dalawa ha, kaya wala kang karapatan na suwayin ako. Tingnan mo, wala kang reklamo yung kapatid mo, tapos ikaw marami kang sinasabi dyan. Hindi naman po kasi ako mananalo sa inyo, Nay. Buti alam mo! Ewan ko sa inyo, Nay. Ang tanda-tanda nyo na pero kung umasta pa rin kayo para pa rin dalaga, baka nakakalimutan nyo na 5 na kaming mga anak nyo. Tapos plano nyo pa yata kaming dagdagan. Iyon kung maanakan pa ako ni Harold. Sabihin mo lang kung gusto mo na. Diba? Tumahimik nga kayo. Pareho kayong bastos at di na nahiya. Hindi naman kami nakahubad ah. Paano kami naging bastos? Baka masyado lang conservative yung anak mo, baby love ko. Kaya siguro wala pa siyang boyfriend Ay, sinabi mo pa. Astang Maria Clara, palasagot lang naman sa nanay. Ewan ko ba naman sa mga kabataan ngayon. Buti pa, kumain na lang tayo. Pabayaan na natin yung ayaw kumain dyan. Di naman tayong magugutom, siya naman. Papa Dudut, wala na akong nagawa ng gabi na yon, kundi ang kumain pero hindi sa mesa nakasabay ang Harold na yon. Napagod na lang din ako makipagtalo sa nanay ko, lalo at galing ako sa trabaho. Hindi lang ako makapaniwala na ganon kabilis na lamang magbabago ang lahat sa buhay namin dahil sa padalos-dalos na desisyon ng nanay ko.
Kung ilalarawan ko po si Harold ay masasabi ko na may itsura siya at matipuno ang kanyang pangangatawan. Tambay kasi siya sa bakal gym sa lugar namin. Kesyo tropa raw niya ang nagpapatakbo doon kaya libre siyang nakakapaglabas-masok. Hindi na ako magtataka kung paano siya nagustuhan ng nanay ko dahil mahilig yon sa mga maskulado. Mas matanda si nanay kay Harold pero mas matanda naman siya sa akin ng 3 taon. Grabe. Para akong masisiraan ng ulo dahil hindi ko kayang pakisamahan ng boyfriend niya. Lumalabas kasi na kami pa ng kapatid ko ang dapat na mag-adjust at magkaroon ng malawak na pangunawa para sa kanilang dalawa. Para sa nanay ko, wala naman silang ginagawang masama ni Harold dahil nagmamahalan lamang sila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, para kumita ng pera ay namamasada ng tricycle si Harold na pagmamay-ari ng tsuhin niya. At noong mga unang linggo ng pagtira niya sa bahay namin ay binibigay niya lahat kay nanay ang kita niya sa pamamasada. Bumibili rin siya ng ulam para sa amin ni Mia pero hindi ako kumakain dahil ayokong isipin niya na ayos na sa akin ang pagtira niya sa bahay namin. Hindi niyo ako masisisi dahil masama talaga ang kutob ko sa Harold na yon. Mukha rin kasi siyang hindi mapagkakatiwalaan. Yun bang sa una lang gagawa ng matino pero mas masahol pa sa sakit ng ulo na dulot ng nanay ko ang pwede niyang gawin pag tumagal-tagal. Tawagin niyo na ako mapanghusga, judgmental pero malakas talaga ang kutob ko. At madalas tama ang mga hinala ko, Papa Dudut. Patunay yon noong mahuli ko si Harold na kumekerengkeng sa ibang babae sa mismong tricycle niya noong napadaan ako sa terminal nila isang araw. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan na gumawa ng matino. Pwede ba, Amilet? Hinahan mo yung boses mo. Masyado ka namang iskandaloso eh. Oh, ayaw mo nun? Ayaw mong malaman ng mga kasamahan mo at ng buong barangay kung gaano ka kalandi? Ay, sandali. Alam na nga pala ng mga kasamahan mo. Pero kinukonsinti lang nila yung pagkerengkeng mo sa ibang babae, no? Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Hoy, wag mo naman sila idamay. Good boy mga kasamaan ko, no? Buti pa sila, good boy. Pero ikaw, ano? Maharot? Malandi? Makate? Tapos tamang huthot ng pera sa nanay ko? Hoy, sobra ka naman makapagsalita. Kunwari ka pa. Akala mo yata hindi ko alam na inuuto mo lang yung nanay ko eh. Paano inuutoy? Nagtatrabaho nga ako rito ng marangal, oh, para may sarili kong pera. Kasama ba sa pagtatrabaho mo ng marangal yung pambababae mo ng lantaran? Hindi naman ako lumapit sa kanya. Siya naman itong lumapit sa akin. Sa palagay mo, maniniwala ako sa'yo? Eh, hindi ko nakasalanan yun kung ayaw mo. Akala mo yata talaga pinanganak ako kahapon, no? Pwes, nagkakamali ka. Dahil isusumbong kita kay nanay. Lagot kapag nalaman niya yung kalandian mo. Hoy, Amilet! Wala namang ganyanan! Huwag mo naman ako isumbong! Hoy! Teka lang! Nay, pwede ba tayong mag-usap? Ha? Tungkol saan? Tungkol sa damukol niyong boyfriend. Anak, may pangalan yung tao. Kung hindi mo siya kayang tawagin sa pangalan niya, wag mo naman tawagin sa kung ano-ano. Masakit kasi sa pandinig. Mas masasaktan pa kayo pag nalaman niyo yung nakita ko kani-kanina lang tungkol sa kanya. Ano yon? Nahuli ko lang naman siya na may nilalanding babae. Doon pa talaga sa mismong tricycle na pinapasada niya. Nahuli ko sila kanina pagdaan ko dun sa terminal. Ay, totoo ba yan? Totoo po! Baka nagsisinungaling ka, ha? Baka sinisilaan mo lang sa akin si Harold. Naku, magagalit ako sa'yo. At bakit ko naman po gagawin yun kung siya na ang sumira ng sarili niya sa inyo? Naninigurado lang ako. Tsaka, alam ko naman na medyo habulin ng mga babae si Harold kasi gwapings yung boyfriend ko yon. Pero may tiwala ako sa kanya. Alam ko na hindi niya magagawa yung sinasabi mo. At mas naniniwala pa kayo sa lalaking yon kaysa sa akin na anak nyo? Oo naman.
Si Harold ang kasama ko palagi kaysa sa inyo ng kapatid mo. Minsan nga, siya lang ang nakakaintindi sa akin. At marami na rin siyang napatunayan. Siya lang din ang sumeryoso at nagmahal sa akin kaya malaki ang pasasalamat ko na dumating siya sa buhay ko. Alam ko na ayaw mo kay Harold para sa akin kasi nga tingin mo sa nanay mo matanda na at feeling dalaga pa. Pero sana maintindihan mo na nangangailangan din ako ng lalaki na magmamahal sa akin ng totoo. Hindi pa ba kami sapat ng mga kapatid ko? Sapat na, pero iba pa rin kasi kapag meron akong makakasama sa buhay na hindi ako iiwan hanggang pagtanda. Yun bang katuwang ganon? Ay, darating ang araw, magkakaroon kayo ng pamilya, kagaya ng mga kuya nyo. Tapos, bubukod kayo at maiiwan na akong mag-isa. Pag nangyari yun, paano na ako? Magiging kawawa na ako niyan, di ba? Kaya pala bata pa lang kami kung sino-sino ng lalaki ang hinahanapan nyo ng pagmamahal. Pero wala naman kayong nakikitang seryoso sa inyo. Akala ko natuto na kayo kaya titigilan nyo na at magfo-focus na lang kayo sa pagpapakananay sa amin. Baka nakakalimutan nyo, Nay. Bata pa si Mia. Kailangan niya pa ng gabay nyo bilang magulang. Pero katulad ng dati, inuuna nyo na naman ang sarili nyo. Alam nyo, Nay, bahala na kayo sa buhay nyo. Basta pinagsabihan ko na kayo tungkol sa Harold na yan. Wala rin siyang pinagkaiba sa mga tatay namin. Pare-pareho lang silang manloloko. Papadudot, sobrang dismayado ako sa nanay ko nang kampihan niya ang damuhong Harold na yon kesa sa akin na sarili niyang anak. Ano na lang pala ako sa pamamahay namin? Isang kontrabida? Kaya nga hindi na rin ako nakapagpigil na mapagsalitaan siya ng hindi maganda. Sa huli, hindi pa rin pinaalis ng nanay ko si Harold sa bahay kaya hinayaan ko na lamang siya na lokohin nito. Total, yun naman ang gusto niya kasi bulag na bulag siya sa pagmamahal dito. Hindi nagtagal ay unti-unti nang dumalang ang pamamasada ni Harold kesyo binawi na raw ng tiyuhin niya ang tricycle dahil may paggagamitan daw ito. At imbes na maghanap ng ibang mapagkakakitaan ay naging certified tambay at palamunin si Harold sa pamamahay namin. Si nanay na ang bumubuhay sa kanya kaya kung todo trabaho siya samantalang naiiwan lang sa bahay si Harold para humilat at mag-cellphone at manood ng TV. Sobrang tamad din niya up to the point na si Mia pa ang inuutusan niyang magsaing at maghugas ng pinggan kahit na kadarating pa lamang ng kapatid ko at pagod pa galing sa eskwelahan. Grabe sa kakapalan ng mukha itong si Harold. Masasabi ko na ibang level. Pero isang gabi ay may sinabi sa akin si Mia tungkol kay Harold, bagay na pinag-alala ko ng husto, Papadudot. Ate, di talaga ako komportable sa Harold na yun. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Wala naman, pero ano kasi... pansin ko lang ha, iba yung mga tinginan niya sa akin eh. Ang lakas makamanyak. Basta, hindi naman sa pagiging judgmental no, pero yun kasi yung nararamdaman ko eh. Kapag naglalakad ako sa harap niya sa tuwing nanonood siya ng TV, panay ang puri niya sa katawan ko. Kesyo maganda raw, matambok yung puwitan ko, pareho kay nanay. Tapos, sumisipol din siya na para bang kagaya ng mga tambay sa kanto pag may nakitang sexy at magandang babae. Natatakot ako na baka isang araw, may gawin na lang siya sa akin na hindi maganda. Si nanay kasi, ayaw pang paalisin sa bahay natin yung lalaking yan. Kahit naman ako, hindi rin komportable na nakatira siya rito. Akala mo kung sinong Don umasta? Sinasabi ko na nga ba na sa una lang siya magaling. Oh, kita mo nang pinaggagawa ngayon? Kami ni nanay ang nagpapakahirap sa pagtatrabaho. Tapos siya, sitting pretty lang dito. Kaya nga eh. Hayaan mo, mag-iipon ako ng pera para makabukod tayo ng apartment. Kasi kung ayaw pa alisin ni nanay ang Harold na yan dito sa bahay, edi tayo ang aalis. At tagal-tagal ko na rin tong pinag-iisipan. Pero sa ngayon, tiis-tiis lang muna, ha? O sige ate.
Grabe. Ang sexy mo talaga, Mia. Sige lang. Tulog ka lang, ha? Hayaan mo lang ako dito na pagmasdan yung katawan mo. Di ko kasi mapigilan eh. Ang ganda-ganda mo. Harold, Sorry. Nagising ba kita? anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Paano ka nakapasok dito? Naiwan mo yata na hindi nakakandado yung pinto mo eh. Kaya pumasok na ako. Mia, pwede bang paisa? Saklolo! Tulungan niyo ako! Huwag kang maingay. Ano ba? Ayok naman ng lintik! Ano ginagawa mo sa kapatid ko, Harold? Lumayo ka sa kanyang manyak ka! Teka, wala Iwan mo siya! Wala akong ginagawa sa kanya! Sisinungaling ka pa? Kitang-kita ko na nakapatong ka sa kanya! Ayos ka lang ba? Ginawa sa'yo ng lalaking yan, ha? Bigla na lang siyang pumasok sa kwarto natin. Tapos may plano siyang gawin sa akin na masama. Oy, hindi Oh, ganon, ha? Mukhakatikim ka na talaga sa akin, Harold! Ano bang nangyayari rito, ha? Bakit kayo nagsisigawan? Yung lalaki kasi na yan, eh. Na anong gawa ng masama si Mia? Pumasok na nga rito sa kwarto ng kapatid ko. Oy, hindi totoo yan ha! Gumagawa lang ng kwento yung mga anak mo, Hilda! Ginawa mo pa talaga kaming sinungaling? Bakit ka nga ba kasi nandito sa kwarto ni Mia, Harold? Wala, may kinuha lang ako! Masyado lang kayong malisyosa! Hindi totoo yan. Ano kinuha mo? Nagising ako, nakapatong ka na sa akin. Kita mo na? Napakamanyak mo! Hoy, mag-ingat ka sa sinasabi mong yan, ha? Dahil mabigat-bigat na ako sa sonyan, Amilet! Seryoso ba talaga kayo dyan, Nay? Sa bagay, mas kinakampihan niyo pa ang lalaking yan kaysa sa anak niyo na kamuntik na niyang gawa ng masama. Wala namang nangyari kay Mia! Ano walang nangyari? Naabutan ko na nga sila kanina na ginagawa niya ng masama ang kapatid ko. Hayop ka, Harold! Napakabastos mo! Pinatira ka nga namin sa bahay, pero gagawan mo pa kami ng masama! Buti pa, umalis ka na rito ngayon, Ken! Lumayas ka na! O teka, ba't mo naman ako paalisin? Dahil gusto ko! Umalis ka na bago pa ako tumawag ng barangay! Hindi! Hindi aalis si Harold dito! Aalis siya? O ipapakalagkad ko siya sa mga tanod? Sige! Paalisan niyo na po siya, Nay. Ayoko na po siya kasama rito sa bahay natin. Kung ayaw mong umalis, sige. Ayos lang. Ipapadampot na lang kita at ipapakulong. Teka, huwag mong gagawin yan! Bakit hindi? Ginawan mo nga ng masama ang kapatid ko. Akala mo yata mapapalagpas ko yun, no? Pwes, dyan ka nagkakamali! Papadudot mabilis na umalis sa pamamahay namin si Harold kaya pinablatter ko na lamang siya upang hindi na siya makalapit sa amin. At tinakot ko rin ang nanay ko na kapag nakipagkita pa siya sa lalaking yon o pinapasok niya pa sa pamamahay namin ay pati siya ay ipapakulong ko na rin. Tawagin niya na akong maldita pero gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang kapatid ko laban sa masasamang tao. Simula noon ay hindi na nagpakita si Harold sa amin kaya natahimik na ang buhay namin. Feeling ko ay natauhan naman si nanay na hindi nga mabuting tao ang lalaking pinatuloy niya sa bahay namin. Kaya humingi siya ng paumanhin sa amin ni Mia at nangako na magpapakatinuna. Pero nagkamali ako dahil makalipas ang 2 buwan ay meron na namang panibagong lalaki na sinasama ang nanay ko sa bahay namin. At bagaman hindi niya yon itinira doon ay dismayado ako sa kanya. Dahil hindi pa rin pala siya nagbabago. Papadudod kung umasta pa rin siya ay akala mo ay teenager na pinagkakaitang makipagrelasyon. Ngayon ay gusto na naming umalis ng kapatid ko. Pero nagmamakaawa siya na huwag namin siyang iwanan. Kaya lang papadudod ay sobra na po kaming nai-stress. Kaya ano kaya ang mabuti at nararapat naming gawin? Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin na naka-tune in sa inyong programa.
Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless and more power, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Amelet. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.